Good afternoon, guys! Happy 4th of July! Alam nyo naman, punta ulit tayo sa superstore. Bibili tayo ng ingredients. Gagawa tayo ng dessert. Maha Blanca. Kasi merong pa-picnic, barbecue sila husband sa work nila. Invited tayo. Kaya, syempre, nakakaya namang hindi magdala ng kahit ano, diba? So, gawan natin sila ng Filipino dessert. Yan. Sa mga gustong magtanim. Wow, ang daming flowers. Bili na kayo. Ayan pa. Sobrang dami ng flowers. Oh. Wow, ang gaganda. Pretty. Nasya na si husband. Naiwan na naman tayo. Speedy Gonzales. Ayan siya. Hindi, ayoko. Pandesal? Ay, gusto kong donut. O game, nasaan na yung cellphone? Ay, gusto mo ng papaya, di ba? You want papaya? No? Ah, sige. What about mga yan gusto mo yan? Ayaw? O sige. Stick to lang daw sa listahan. Kung ano lang yung nasa listahan nyo lang ang bilhin. Minsan kasi ang bibilhin mo lang isang item tapos mangyayari ang ending magiging 10 item tapos yung pinakabibilhin mo hindi mo pa nabili. Chine-check niya yung cellphone kasi tinext ko sa kanya yung Wow. Kailangan natin ng fresh milk. Oh, fresh milk, condensed milk. Bili na rin tayo ng Aroy D na coconut milk. Mas masarap kasi yun eh. At nandyan pa rin sa tayo? South Asian floor na to. Iba na to. Oo, dito pala dapat tayo sa World Foods. Doon. Dito sa kabilang aisle pala dapat. Condensed milk, Aroy D, coconut milk. Oops. Gusto mo ng pansit canton? Ayun meron pansit canton. Yan. Masarap yan. Perfect. Sayang sarap ng donut sa Italian Center. Ang sasarap. Tigwa $1 lang. Nandyan yung banda yung Aroy D. Ayun. Sa baba. Ayan, dalawa. Yan. What? Walang dito? Condense? Meron yan. Eagle brand. Baka nasa siya? Baking aisle, no? Tingnan nyo yung bigas, guys, $35.99 ang isang 18 kg. $35.99 ang isa. Hindi sila naka-sale. Ang daming bibili. Bili ka ng pansit. Okay. $1.49. Yan. Vermicelli. Pansit. Dalawa daw. Tingnan nyo guys. Gusto mong ganyan? Bulalo. Chicken, chicken mami. Pakita namin sa inyo guys yung, mga snacks na pang Philippines. Diba? May chicharon.
May Piatos, Nova, may Chippy, sweet corn, cheese ring, o boy bawang, 99 cents, clover. O, diba? Meron kami niyan dito. Meron ding-dong. O, ding-dong. O, kopi ko. Meron kape. Tapos nakakita ako ng kondensada, pero hindi ito yung brand na hinahanap ko. Iba siya. Dito tayo sa aisle 8. Ayan ang aisle 8. Nakakita ka? Ha? Walang condense dito? Hanap tayo. Oo, nandyan yun. Oo, nandyan yan. Ayan. Ayun, nasa taas. Eagle brand. Ayun na, kukuha na tayo. Yan, masarap yan. Okay. Meron tayo, no? Condense. Ay, evap. Meron ba? Para sure ko tayo isa. Ko tayo isang evap. Ito ba yun? Oo. Ay, partly skim milk yan. Wag, ito ang kunin natin. Ito. Okay. Hindi naman nga eh. Ano? Ano? Shredded coconut. Oh, wag na. Sige. O, tara. Wag na. Wala masya siya. O, sige. Texture na. Oo. Merong, ano, yung milk. Fresh milk. Doon. Dito, babe. Dito na tayo. Dumaan. Punta tayo. Kuha tayo ng fresh milk, guys. Doon sa likod. Ayun, dairy. Dito. Dairy. Oh, dito. Dito tayo dumaan. Ay, mga frozen pizzas. Ice cream. Frozen berries, strawberry, peas, frozen vegetables. Yan. Yogurt. Eggs. Almond milk. Oh, dito daw. Diyan, mga ano dyan. Butter, cheese, ganyan. Fight against. Saan ka rin? Yung maliit lang. Saan ka rin? This one. Ayun, yung taas. Yung Beatrice. Okay. Alright, guys. Nakuha na natin lahat ng kailangan. Kasi yung ibang ingredients meron na tayo sa bahay. So, magbayad na tayo. Almost forgot. Bibili daw ng shampoo si husband. Bibili siya ng shampoo. Alright. Tapos na tayo magbayad. Wala. Diretso na tayo sa ano. Punta tayong dollar store. Bibili lang tayo ng lalagyan. Para pag naluto yung maha blanca, doon natin siya ilalagay. Exit na tayo.
Yan guys, nandito na tayo. Dollarama. Bili tayo ng lalagyan. Pasok tayo. Dito yung mga ano? Andito sila. Ayan. Pili tayo. Yan, may napili na tayo. Yan na lang. May takip pa. No? Alright. Let's pay and go home na. Okay guys, naka-prepare na yung ating ingredients. So, 2 cans of coconut milk. ROD yung brand natin. Baka naman. 2 cans. And then this one is a 3/4 cup granulated sugar. Yung ating 1 can of condensed milk. Dito meron tayong Eagle brand. Baka naman. Ito meron tayong cream style corn. Yung iba, whole kernel corn yung ginagamit nila. Pero ako, I prefer this one. Tapos, meron tayong 3/4 cup of cornstarch. And, no, sorry. Just half a cup. This is half a cup of cornstarch. And a 3/4 cup of fresh milk. So, nakita nyo, nakahilera yan kasi literal na ganyan ang pagkakasunod-sunod ng ating pagluluto. Alright? And then, dito tayo magluluto ng ating maha blanca. Malalim na kaserola, guys. Mag-on lang tayo ng medium heat lang. Huwag masyadong biglain ang apoy. Okay? Tapos, pag mainit na yung ating kaldero, ilagay na natin yung 2 cans of coconut milk. Tapos, hayaan lang natin siyang kumulo ng coconut milk. Wala kasi tayong fresh coconut milk dito, guys, sa Canada. Mahirap maghanap nun. Kaya, dito lang tayo sa lata. Alright? Okay. Tapos, gagamitin kong panghalo ay whisk. Ito yung aking sikreto para creamy siya, maging creamy. So, yan. Hayaan lang natin siyang kumulo. Makaraan ang ilang minuto, mapapansin yung nagsisimula ng kumulo ang ating coconut milk. Siyempre, gradually nag-i-stir tayo para hindi siya masunog. Ngayon guys, pwede na tayong kumuha ng next ingredient natin, which is the granulated sugar. Konti-konti lang ang paglalagay. So, 3/4 cup of granulated sugar yan. So, konti-konti lang. Sige, maglagay ka husband ng konti lang muna. Konti, sige. Konti-konti. Okay, halo. Konti. Oops. Ganun lang hanggang mailagay lahat yung 3/4 cup na sugar. Okay. So, nahalo na natin at napakuluan pa ng konti. Next, maglagay na tayo ng condensed milk. Ganun din ang style ng paghalo. Konti-konti lang. Konti-konti lang. Ganyan lang siya. Tapos, hinahalo. Hinahalo hanggang sa maubos natin ang 1 can. Alright. Okay, guys. Kumukulo na siya. Next na ilalagay natin ay ang ating corn. Cream style corn. Right? Lagay lahat natin yan. Sabi ko nga kanina, yung iba preferred nila whole kernel corn, pero ako prefer ko ang cream style corn kasi para sa akin mas malasa yung corn niya pag ganyan siya. So inihalo natin siya and same procedure ulit. Yan, i-mix lang natin and pakuluan ng ilang minuto. Yan guys, kumukulo na siya ng konti-konti dahil ano lang tayo,
Medium heat lang tayo. Huwag natin siyang biglain ang apoy kasi masusunog. Maganda yung ano lang siya. Slow cook lang siya para maging velvety and creamy yung texture ng ating maha blanca. Ilang sandali na lang, ilalagay na natin ang ating mga final ingredient, ang cornstarch na may kasamang fresh milk. Okay guys, last two ingredients, ang ating cornstarch and milk. So, ipaghahalo natin ang dalawang ingredients na to dito. Bago natin siya i-mix doon sa ating maha blanca mixture. Okay? So, dahan-dahan lang para, alam mo naman, nagbubuo-buo yung ating cornstarch, diba? So, pakonti-konti para walang lumps. Ito na guys, yung ating mixture ng cornstarch and fresh milk. So, maganda siyang inihalo. As you can see, wala na siyang lumps. Wala nang lumps yung cornstarch natin. So, we are now ready to add this on to our maha blanca mixture na nasa stove natin right now. Okay, so let's mix in our final ingredient. Dahan-dahan lang guys. Can you see it? Okay. And then, little by little, makikita nyo na magsisimula ng mag-thicken yung ating mixture. Alright. So, again, nasa low heat lang tayo for now para hindi siya masunog. At ngayong lahat ng ingredients ay nandito na sa ating pot. Ihalo lang natin siya hanggang, ano yung ano doon? Mag-thicken? Thicken. Mag-thicken na yung maha blanca natin. Para siyang paste, no? Hanggang yung consistency niya is para na siyang paste consistency. So, as of right now, ano pa siya talaga, liquid, runny pa siya talaga. So, ihalo lang natin siya hanggang makuha na natin yung paste consistency. Habang tinutulungan tayong maghalo ni husband, guys, pinrepare na natin yung ating lalagyan. Ito yung binili natin kanina sa dollar store. So, nirinse na natin to into warm soapy water. Tapos, pinatuyo na natin siya. And ngayon, i-ready na natin siya dito para mamayang luto na. Dito natin ilalagay yung ating maha blanca. Ang bait naman nitong husband na to. Thank you! Tingnan nga natin. Yan, halo-halo lang. Yan guys, nagsisimula na siyang mag-thicken. Tingnan niyo ha. Thick na ng konti, di ba, yung ating mixture. Pero kailangan pa yung lutuin. Konti pa. Pero ganyan ang gusto natin, yung velvety, yung kanyang texture, yung kanyang itsura, silky, velvety. Walang buo-buo or lumps, di ba? Basta, ano lang yan. Ang paghahalo dyan, ang sikreto. At, ano siya, medium heat lang or low heat. Huwag mong bibiglain yung apoy. So, halo-halo pa. Halo-halo. Alright guys, mahirap na siyang ihalo. Kaya, tingnan nyo, di ba? Paste na talaga siya. Dumidikit na siya. So, I think ready na ang ating maha blanca. Ilagay na natin siya sa container. Okay, teamwork to guys. O, buhos ni husband sa lalagyan. Okay, buhos, babe. Yeah. And then I will scrape it. O, sige, ihalo mo siya. Spread out mo siya, babe. Diba? Nasa na ba? Pwede bang akin na lang itong natira sa kaldero?
Medyo messy. Yan. Yung natira dito, guys, ayan o, meron pa. Oh, kakainin natin yan. Huwag kayong mag-alala. Oh, sige, go. Yan. Pag ano yan eh, pag magse-settle siya, so magbubuo na siya. Diba? O, yan. And then, itong nandito, shake natin. Shake! Para mapuno yung ating tray at mag-even siya. Kasi medyo, ano na siya eh, tumitigas, namumuo na. Ayan. Alright. Okay guys, ito na yung ating maha blanca. Pinapalamig ko lang siya ng konti, pero nakaready na yung takip niya. Pag medyo malamig na siya, ilagay na natin siya sa fridge overnight, and then bukas, pwede na siyang kainin.